So, good morning everyone. Ayan, so nag-prepare lang kami ng quick na presentation para sa mga katanungan nyo about Pew Prime's EA. Okay, so ang topic natin for today is about EA or Expected Utility, Effective Altruism. Medyo technical lang actually, hindi rin kami masyadong kaya if ever na may katanungan kayo technical, we can forward yung mga questions nyo to Pew Prime. Okay, so disclaimer lang before we start. Yeah, forex trading on margin entails high risk and is not suitable for all investors. Past performance is not an indication of future results. In this case, as well, the high degree of leverage can act both against you and for you. Okay. Kaya lagi tayong may risk. Kaya lagi important ang risk management sa trading and any financial markets naman. Okay, so here are the topics na pag-usapan natin. Siyempre, what is an EA? What is AI? What are the key difference between EA and AI? What are the benefits of EA and AI? Why we choose Pew Prime's EA? And of course, yung actual performance of the EA. Yan, okay. So, ano nga ba itong EA na to? Okay? So, yung expected utility theory in decision theory and economics, or EA, often refers to expected utility, which is a concept where individuals make choices based on the potential outcomes of their actions, each weighted by its probability. Yan. It's used in situations that involve uncertainty. Yan. And then yung effective altruism naman in philosophy and social movements. So EA refers to effective altruism. This is a movement focused on using evidence and reason to figure out how to help others as effectively as possible. Effective altruists often advocate for donating to highly effective charities, improving global health, and solving existential risks, such as those related to AI, pandemics, or climate change. So ano naman yung AI? So AI naman refers to artificial intelligence. Okay, a branch of computer science that focuses on creating machines or systems that can perform tasks typically requiring human intelligence. Right? These tasks include learning, reasoning, problem solving, perception, language understanding, and more. AI can be further divided into narrow AI systems that are specialized for specific tasks. Facial recognition, language translation. So general AI naman, hypothetical AI that has the ability to perform any intellectual task that a human can do. Okay? So super intelligence, an advanced AI that surpasses human intelligence. So ano nga ba yung difference ng dalawa? Okay, so as to scope, EA is either about decision making in a certain situations or a moral movement. So in the case of effective altruism. AI naman, on the other hand, is a technology, okay, that involves machine learning, automation, and algorithms mimicking human intelligence. Yon. So dito mas luminaw yung difference ng dalawa. As to application naman, EA is a philosophical and ethical, often applied to human decision-making and improving the world. Whereas yung AI is a technical and computational, okay, with applications in industries like robotics, data analysis, and more. Yeah. Hello? Narinig po ako? Yes, yes. Yung parang i-clarify ko lang Coach Janet saka Christine saka Miss Ronalyn. Bali sa madaling salita kasi yung EA or tinatawag natin na expert advisor, ibig sabihin yon computer siya na nakaprogram na magte-trade. Ibig sabihin nun, kunyari yung strategy ni Coach Janet, kokopyahin niyo ng EA or yung trading robot or yung expert advisor. Sa madaling salita, kung ano yung nakaprogram dun sa EA, yun na yung gagawin ng EA. Yung AI naman, ibig sabihin nun, AI robot talaga siya. Ibig sabihin nun, nangangalap yung AI from time to time ng data. Ibig sabihin nun, nakakapag-gather siya ng data, kaya mas tumatalino yung AI.
may ano yon, yung EA naman ibig sabihin no, kung ano yung nakaprogram sa kanya, kung ano yung ugali ng EA, kung ano yung nakaprogram, yun na siya. Kung ano yung Ibig sabihin, kinostomize, no? yes, Customize ng ano. hindi mababago yung EA unless baguhin nung nag-program. Yung AI naman, nagbabago siya from time to time, depende dun sa data na nangangalap ng AI. Example, may dumating na high impact news. Ibig sabihin pala nito, every 8:30 PM, merong ganitong news. Example, mamayang gabi, NFP, non-farm payroll. Ito pala yung behavior nung Euro USD pag positive yung NFP or negative yung NFP. Ganito yung magiging data ko. Tapos sa susunod na mga buwan, sa susunod na buwan, every first Friday of the month, ganun yung gagawin ng AI. Ibig sabihin nun, alam niya na yung possible na mangyayari sa AI. Unlike dun sa EA, wala siyang alam dun sa nangyayari na in the future, wala siyang alam dun sa nangyayari. Kasi customized siya and based lang sa criteria na sinet nung nagpagawa ng EA. No? Sa madaling salita, yung EA merong pros and cons, yung AI din meron din siyang pros and cons. Bali, yung kagandahan dun sa EA, pwede mo siyang yung magandang gawin kasi sa EA, wag siya meron siyang news filter na tinatawag. Ibig sabihin ng news filter, wag magte-trade yung EA na nakaprogram pag merong parating na news. Ibig sabihin nun, 30 minutes or after 30 minutes before and after or 1 hour before and after ng news, saka lang siya magte-trade ulit. Bali yun lang para magkaroon ng news filter kasi para hindi siya maapektuhan ng mga high impact news. Kasi 'di ba, ang EA kasi more on technical, wala siyang alam dun sa punda. Unlike dun sa AI, meron siyang alam sa punda, mga ganun. Bali yun lang sa akin, coach. Thank you sa clarification. Pero ito yung some of the benefits ng EA, no, and AI. Siyempre yan, automations, trades for you based on present rules. Speed, siyempre, execute trades faster than humans. Wala nang isip-isip pa. Tapos, yun, no emotions, di ba? And then, ito, na-backtest ng mga strategy na to using the past data. Tapos, siyempre, ang kagandahan, may risk management, no? Especially itong kay Pew Prime. Okay, tapos pattern recognition, spots trends na nami-miss natin, okay, tayong mga human. And of course, diversification, runs multiple strategies at once. Okay, pero itong sa kinuha ko namin ay ano lang, na 4 Euro USD lang. Tapos time saving, monitors the market 24/7 yan. So, kung busy tayo or kung nag-aaral pa lang tayong mag-forex, maganda to. Okay, so kaysa nga sa minsan talaga nas pag newbie hindi maiwasan na nag-overtrading tayo, na susunugan, 'di ba? So syempre maganda to. Maganda din i-try itong EA. Tapos scalability, trades multiple pairs easily. Okay, pero yung sa atin ay wala. Okay? And then real-time insights, analyze data instantly for better decisions. So ito yung AI na sinasabi ni Coach Lemuel. Lang ko lang, may question ba? Oo, tama, sabi ni Coach Rachel, habang nag-aaral. And also for diversification, kasi ako, meron akong manual and meron din akong EA, di ba? So para at least yung yung investment ko, nakaano talaga siya, dinadiversify ko. Actually, meron din akong stocks eh. Yan, para if ever na something's wrong sa isa ko, hindi lahat ng buong capital ko ay naka-expose sa isang investment. Okay? Ayan. So, syempre, bakit nga ba pinili namin ang ang Pew Prime na EA? Okay? So, syempre, ang country manager ng Pew Prime na si Coach Martin David Adorable, forex trader siya for 12 years and mentor siya ng aming mentor. Okay, so siya yung nag-customize ng EA kaya talagang alam niya yung ginagawa niya, okay? So, kaya kami nag-trust. At first, syempre, hesitant kaming mag-EA kasi syempre kami, 'di ba, educator kami. Yung pala, napakaganda rin na i-try to for diversification. Yan. Tapos, syempre, as to Pew Prime naman itself, established siya in Australia since 2015 pa. Okay. So, almost 8 years na rin. Tapos, ang maganda din, syempre, regulated siya under Cyprus and FSA Seychelles. Okay? Tapos, multiple awards won for top-tier products and services. Yan. And client funds are segregated from operational funds. Yan. So, ibig sabihin, yung pera natin na din-deposit sa kanila, naka-separate talaga siya. So, hindi nila yun ginagalaw for their operational
functions or whatever na expenses. Yan. And syempre, Philippine team, yan tayo yung country manager nga, works closely with us, clients, for transparency and integrity. Yan. So, dito naman tayo, syempre, tatanong nyo, ano ba yung strategy na gamit ni, gamit ni PurePrime. So, tinanong namin sila, so, ang gamit nila ay ito, combination of mean reversion, grid, and martingale strategy. Ang problema lang, di ba, kapag medyo aggressive yung kinuha natin, marami talaga magpa-pile up na trades. Okay? Unlike dun sa strategy na conservative, mamaya papakita ko naman sa inyo yung performance niya as well as yung drawdown niya. Ayan. Kaya kapag medyo aggressive, medyo mataas ang drawdown nun. Okay? So, yun. Tapos yung mean reversion kasi, ito rin yung base ng strategy na ginagamitan din ng grid and yun nga, martingale. Ang mean reversion kasi meaning nun, ito yung ito talaga yung core strategy nila. Yung mean reversion. Okay? Parang magko-cost average lang siya hanggang sa unti-unting bumalik dun sa price. Kasi 'di ba, ito yung concept na 'di ba ang market hindi naman siya nagmo-move ng straight line. 'Di ba? From time to time talaga magkakaroon siya ng reversal or correction or yung tinatawag din na pullback. Okay, so yun yung sinasabayan nitong strategy natin kasi 'di ba sa trading kahit nag-aaral tayo sa book or sa yung tinuturo din namin sa inyo, ang market moves in waves, 'di ba? Para tong talaga waves na hindi straight line. Yan. So, kapag tumaas siya, ayun sasabayan ng strategy natin yung pagbaba. Yung ganun para makasabay sila, para masasabayan natin yung move na yon. Okay? Basta yung sa atin yung current setting natin ay Euro USD na kayang sumalo ng 400 pips, okay? Which is hindi naman nangyayari pa yun sa Euro USD. Yan, actually yung mga ibang sabi ni PurePrime, yung mga ibang medyo malaking drawdown, yun nga dahil sa nung COVID rin yata whatever. Yung mga ganun na sobrang very rare case. Pero ayun, kumbaga confident naman sila na dahil din sa risk management na pinapalo nitong strategy na to, hindi tayo masusunugan. Okay, so yun yung natin. Kasi sobrang liit din ng nito. Sobrang liit din ng risk, okay? Pero syempre sabi ko nga, 'di ba, wala naman talagang hindi pa nangyayari 'yon at sana wag mangyari 'yon, 'di ba? So yun yung hanggang 400 pips yung kayang saluhin ng strategy natin na to. Okay? Ito yung performance ng kinuha ko Yan. So meron din silang binigay sa amin pero itong nasa kikita niyo. Ito talaga yung kinuha ko na na EA, yung inopen ko na account. Okay? So as of now meron na akong gain na 9%. Okay, which is ang average niya monthly ay 1.87. Okay, so pero kita niyo naman nung May kasi kakasimula ko lang yan. Tapos nung September na-disconnect ako dito kasi nagbago yata ako ng password or what. So ayun naman yung niya kapag medyo na may binago tayo, minsan na-disconnect tayo kasi isang BPS lang yung natin, yung gamit natin eh. Kaya very important na pag nagpalit tayo ng password, inform natin sila or wag kayong magma-manual close ng trade, yung gano'n. Yan. So, and then ito yung drawdown niya, ito. Yan, sa my FX book to, so hindi natin to madadayan. Yan, ang drawdown niya 5.98%. Okay. Which is okay hindi siya mataas. Overall net profit. Ako, net profit ang account ko dito for the EA. Yan. So to get started, please follow these steps. First, open a Cent account. So instead the standard Cent ang piliin nyo. Sign up for a Cent account with PurePrimes using our affiliated link. Okay? And then, syempre, second, make a deposit. So, at least $300 para free yung BPS natin. Okay? Tapos, select MT4. Choose MT4 as your trading platform. Yan. So, once you have completed these steps, please let us know kasi PurePrime will assist you with the BPS setup. Yan. So, ganun lang kasimple. Agad-agad, pag may setup, magte-trade na yan.